For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Yan po nasa Jeremiah 29:11. In the Bible, God's people were once or many times found themselves in exile. Sinabi po nung pinatay daw yung Richard King, and my condolences to the family, it's so hard to get over a killing in the family, but to be brought into the limelight like this and then to add certain circumstances that gives pain to the family. Let me, in behalf of the Senate, with the permission of my colleagues, apologize to their family. Una, sinabi sa McDonald daw pinatay. Oh. Hindi ba, Mr. President, mukha na tayong napakababaw na Senado? Tignan niyo po social media. Punong-puno ng litrato ni Jollibee at ni McDonald's nag-aaway. At sinasabi ni McDonald's, Jollibee, ikaw ang may hawak nung witness na to, no? Pinasabi mo na may patayan dito sa McDonald's. We are being ridiculed. Simply because the witness was not vetted. Simply because hindi muna pinagawan ng affidavit at hindi muna tinignan. Tulad ng napanood nyo, ngayon lamang mga kapuso, nag-walk out si Senadora De Lima habang nagtatalumpati si Senador Alan Peter Cayetano kanina. Ayon sa Senadora, hindi niya na kailangan pakinggan ng anyay, walang basihan ng mga bintang at hayagang pambabasto sa kanya. Yan protesta daw yan sa anyay planong patahimikin siya. Bukas magbibigay rin daw siya ng privilege speech. Git ng Senadora, hindi siyang sumisira sa imahe ng bansa, taliwas sa paratang ni Cayetano. What is destroying the reputation of this country are the killings. It's not me. I'm gonna deliver my own privilege statement, a privilege speech tomorrow, and respond. I'm more than angry. I expect my colleagues to come to my defense, especially that I'm about to be crucified by the lower house of Congress, the House of Representatives, and now they're doing the same to me. Ma'am, how about this is the end of your struggle? No, of course not. Of course not. I will continue the fight. I know that it's going to be a long and very lonely battle, but I will continue. Mr. President, may I recognize? Senator Pacquiao, for purposes of interpellation, is recognized. Mr. President, I move that the chairmanship of the members of the Committee on Justice be declared vacant. Mr. President, may I have a 1-minute suspension, Mr. President? Before we move to Senator Drilon, yes. just to point out that under the rules, you cannot declare as vacant the chairmanship of a committee. There is no rule that allows that. I think the motion encompasses the entire membership, Senator Drilon. I thought, well, Yes, sir. clarify. Mr. President, May we hear the chairmanship and motion again, members. Mr. President? What? Sorry? The motion, can we restate the motion? I thought also you were interpellating. But I move it's a that the motion. chairmanship and members of the Committee on Justice be declared vacant. That is the motion. And there is a pending motion to suspend. Session is suspended for a few minutes. Sumagot na si Pangulong Rodrigo Duterte sa akusasyong siyang nasa likod ng pagpapatalsik kay Senadora Laila de Lima bilang chairperson ng komiteng nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings. Saksi si Jam Sisante. The motion is approved. Sa botong 16-4-2, inalis bilang chairperson ng Committee on Justice si Senadora Laila de Lima. Ipinalit sa kanya si Senador Richard Gordon. Sinimula ng botohan bunsod ng mosyon ni Senador Manny Pacquiao. I move that the chairmanship of the members of the Committee on Justice be declared vacant.
Tila tugon yan sa hiling ni Senador Alan Peter Cayetano na aksyonan ang ilang punang binanggit niya sa privilege speech. Ginamit daw ang Senado para siraan si Pangulong Rodrigo Duterte. Senator De Lima, in her desire to destroy the President, is destroying the integrity and reputation of the Senate and worse, damaging the image of the country and the people worldwide. Muling kwenestyon ang pagharap sa Senado kay Edgar Matubato, ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na tumestigong iniutos sa kanila noon ng Pangulo ang pagpatay ng nasa 1,000 tao sa Davao City mula 1988. Putting a witness against the President makes it seem that the whole country is for extrajudicial killing. They're giving the impression that we are not a civilized people, that we are not a modern people with values. Bago pa matapos ang privilege speech, nag-walkout na si De Lima bilang protesta raw sa planong patahimikin siya sa gitna ng paghahanap daw niya ng katotohanan sa likod ng mga pagpatay. Sabi pa ni De Lima, hindi siya ang dapat sisihin kung nasisira tayo sa international community. Matagal na raw laman ng mga pahayag ng Pangulo ang pagpapatay sa mga kriminal at sangkot sa droga. Kaya ganyan ang atensyon ng international media ay hindi dahil kay Laila De Lima, kundi dahil sa patayan na yan. At ang nasa likod daw ng pagtanggal sa kanya, numbers game, majority po ang nag-oust sa akin bilang chair ng Committee on Justice. Wala po akong duda na meron mong kinalaman dyan ang ating Pangulo. May mga criticisms na po sa social media na parang hindi na independent yung Senate. The majority in the Senate believe that by reorganizing, we would have a more objective chairman. Pero mga criticism na this could be construed as to cover up for the president, part na Basta tuloy, the new chairman will continue with all of the workload, all of the bills, resolutions referred to the committee. Sabi naman niya yun. I would not want to dwell into matters not within my province, not part of my territory. Ako basta, sabi ko, I don't care. Tungkol naman sa mga pahayag niyang ipapapatay ang mga kriminal, There is no law which says that hindi ko kailangan takutin ng... It is as a matter of fact, it's my duty to threaten criminals. ako si Jam Cesante, ang inyong saksi. Ilan po mga kapuso, sa punto pong ito, ay makakasama po natin si Senadora De Lima. Ayan, live po ito galing sa Senado. Hello, Senadora, magandang gabi po. Senadora, narinig niyo pa ako? Senadora, good evening. Magandang gabi po, si Mike Enriquez po ito. Magandang gabi, Mike. Opo, live po. Sino po ang kasama nyo? Si Vicky Morales ang kasama ko po ngayong gabi sa 24 oras, Senadora. Magandang gabi rin na Vicky at saka sa mga nanonood ngayon ng 24 oras. Senadora, ano ang plano nyo ngayong pinalayas kayo bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights? Naku, ang ganda ng pagkakasabi nyo, pinalayas ako sa pagka-chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Una-una po, bukas po, plano ko rin po na mag-deliver ng sarili kong privilege speech, parang pansagot dun sa mga sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. At ihahayag ko rin ang nararamdaman ko sa ginawa sa akin ngayon. At ihahayag ko rin po kung ano rin ang susunod kong hakbang. Opo. Pag-iisipan ko po ng gusto, I will sleep over this. Pero syempre, halong emosyon po ang nararamdaman ko ngayon. Kaya nga ho kanina, hindi ko rin napilitan yung sarili ko na habang nagsasalita si Senator Alan na mag-walk out na lang ako. Kasi lalo na-sense ko na po yun, na nung nag-move po si Senator Frank Drilon na isuspend muna yung proceedings o yung hearings bago mag-deliver ng privilege speech si Senator Alan at na-outvote nga po kami. And then, nung nakikinig na po ako dun sa mga sinasabi ni Senator Alan, na-anticipate ko na rin po na yung direksyon ng kanyang statements dahil siniraan nga po ako ng siniraan. He was imputing again ill motive on my part. Ay sabi ko, ang patutunguhan nito is siguro paalisin na nga ako as chair of the Committee on Justice and Human Rights. In other words, it's a done deal. In other words, pinag-usapan na nila ito. Plinano na ito. Since may ilang araw ngang gap
yung mula nung Thursday na nagkaroon ng hearing na prinesenta ko po si Mr. Matubato, na nakita nyo naman ho kung gaano ka-explosive yung kanyang testimonya. So sigurado po ako na kung dati ng galit, at nakikita naman natin yun, hinahayag naman ho publicly ng ating Pangulo yung kanyang ngit-ngit sa akin, di lalong nang-ngit-ngit yun nung narinig nga niya ho yung mga sinabi nung si Mr. Matubato, at ganun nga po ang nangyari. Bagamat medyo tahimik po ang ating Pangulo, siguro ho napapansin nyo na wala po siyang parang reaksyon. Pero alam ko po na meron silang mga hakbang na ginawa at ginagawa para nga tuluyan nga po akong ipitin. So, ng paniniwala ninyo, Senadora, kasama si Pangulong Duterte dito sa ginawang pagpapalit sa inyo bilang chairman? Wala pong duda. Wala po akong duda dyan. Katulad nung gagawin sa akin sa House mula bukas, sa pagsimula nila ng House inquiry na yan. Tapos ito na naman po, na numbers game, majority po ang nag-oust sa akin bilang chair ng Committee on Justice. Wala po akong duda na meron hong kinalaman dyan ang ating Pangulo. Bagamat rinirespeto ko po ang aking mga kasamahan, siguro po pwede kong masabi na naiintindihan ko ang ginawa nila. Opo, okay. Pero uulitin ko po yon, imposible po, walang kinalaman dito ang ating Pangulo. Senadora, sabi po nung kapwa nyo Senador Cayetano, ginagamit nyo raw ang Senado sa paninira sa Administrasyong Duterte, kaya nagbumuka raw tuloy hindi sibilisado Pilipinas at mga Pilipino. Ano po reaksyon nyo dyan, Senadora? Alam mo, isa nga ho yan sa hindi ko maintindihan. Ako po ang sinisisi nila kung bakit sumasama ang imahe ng ating bansa sa mata ng international community. Ang sumisira po sa ating bansa sa mata ng international community, kaya ganyan ang atensyon ng international media, ay hindi dahil kay Laila de Lima, kundi dahil sa patayan na yan. Kung hihintuin ho nila, kung mahihinto po yung mga patayan na yan, mahihinto rin po ang atensyon na yan na nakukuha natin sa international media. Sigurado po ako dyan. So wag ho nila akong sinisisi. Okay, Senadora, habang humaharap po sa inyo itong si Ginoong Matubato nung isang linggo sa komite ninyo, meron ng mga nagsasabi na yun daw mga pinagsasabi ni Ginoong Matubato, walang kinalaman doon sa original na dapat tinatalakay ng komite ninyo tungkol sa mga extrajudicial killings. Ano po masasabi nyo dyan? Hindi na naman po yun tama. Paano po nila sasabihin na walang relevance ang testimony ni Mr. Matubato doon sa inquiry into the spate of killings? Na narinig naman ho natin si Mr. Matubato na para bang yung sabi nga niya, nung nakikita niya yung mga patayan, ay naalala niya yung mga pinaggagawa nila noon sa Davao, sa DDS. Nakikita natin yung pattern. Di ho ba, one of the pattern na pinoint out is that yung yung paglalagay ng mga baril after patayin, yung mga paggagamit ng mga packing tape, paggagamit ng mga motorcycle riding men. So nandyan ang pattern. So how can they ever say na hindi ito relevant, yung testimony ni Mr. Matubato sa usapin ng mga patayan ngayon? Inaakusahan niya ang Pangulo na siya ang nag-uutos noon at sa DDS. Ang dati siyang mayor, ngayon Pangulo na po. Hindi na ho tayo wag na ho tayong maglukuhan na ilang beses na naman ho natin naririnig sa bunganga mismo ng ating Pangulo kung paano niya i-tolerate, kung paano niya i-inspire ang mga pagpapatay. Okay, Senadora. Alas 9:30 bukas ang opisyal na schedule ng pagdinig sa Kamara. At sabi nila, kortesiya, natanggap nyo na ba yung imbitasyon ninyo para dumalo doon? Wala po akong natatanggap ang imbitasyon from the House Committee. Pero kahit nga po meron silang imbitasyon, wala po akong kabalak-balak na pumunta doon. Dahil alam ko naman na done deal na rin po yan. That's really a kangaroo court
with due respect to the members of the House, pero dapat maintindihan po rin na rin po ako nila na hindi po ako papayag na pupunta ako doon, makikinig ako sa mga kasinungalingan ng mga testigo kuno nila. Opo, Senadora, huling tanong na po ito. Sa inyong privilege speech, sa hapon po yun sa umaga yung pagdinig sa Kamara. May maririnig ba kaming mga tugon ninyo doon sa mga ilalabas sa Kamara na ang ilan, mukhang alam na yata ng lahat Senadora? Titingnan ko pa ho, Mike, no? Titingnan ko po kung isasama ko po yan sa privilege speech ko, yung mga magiging reaction ko, kung meron ng mga lumabas na mga testigo kuno dyan sa House inquiry na yan. Although yung unang announcement ko po sa media kanina, kung pwede sana, wag na muna akong tanungin sa mga reaction ng mga testimonya na yan hanggat matapos yung mga testimonya na yan. But I'll play it by ear, titingnan ko kung pwede ko yan isama din sa aking privilege speech. Pero ang pinakatugon po, trust po ng aking magiging privilege speech tomorrow ay bilang sagot dun sa mga sinabi po ni Senator Alan Peter, tsaka yung bilang reaksyon dito po sa ginawa po sa akin ng mayoriya dito sa Senado. Senadora, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat.